Okay, so this topic will be the last topic. Ano po? The moment of a force about a point. No, so considering non-coplanar, non-concurrent forces, so ibig sabihin, non-coplanar again, wala sila sa isang point, wala sa isang plane, therefore, ang ibig sabihin ay three-dimensional siya. Ano po? And non-concurrent forces, ibig sabihin, ang tendency nila ay makapagpaikot or mag-impend ng rotation, ano po, or rotating motion. Ano po? Therefore, ano po, ibig sabihin nito ay 3D moment. Ano po? So, we have a moment about a point at meron tayong about an axis. So, unfortunately, hindi ko sure kung maabot natin yung about an axis. So, kung ano maabot natin today will be the coverage of our final exam. Ano? So, sabi dito, based on the figure, the moment of a force about O will be defined as the vector product of R and F. So, considering this diagram here sa baba, on your left, ano po, itong color brown, supposed to be the body, ano po, tapos dito, yung point A, may nag-a-act na force, ano po, nakatangent, yung force na yon, ano, so dito, napaka-importante na malaman natin, asan ba yung point of application ng force, ano, then, kasi, ang tendency niya daw, pag in-apply niya dito, mag-rotate, ano po, o mag-impend ng rotation yung body, dun sa point O, ano po, so, mahalaga din na malaman natin, ano yung some point siya magro-rotate o yung kanyang point of rotation. Ano po? Ngayon, sabi dito, yung moment o yung effect na moment ng force about O will be defined as the vector product or simply the cross product of R and F. Ano po? And by the way, dahil nga po importante, di ba, as we mentioned from cross product, importante yung sequence. Ano po? So dito, mauuna po yung R cross F. Ano po? Ano ba yung R? No, yung of course yung F, yung force yung nag-a-act sa body, ano po, and must be represented in terms of vector. Ano po? Yung naka IJK. Ano po? Then, kasi ito should be in vector. Ano po? Ano yung R? Yung R naman, yung tinatawag natin na position vector. Ano po? This is also a vector, must be in terms of IJK pa rin. Pero ano yun? Yung daw R na yun, is yung, when you say position vector, from the point of rotation mula dito sa O, kukunin nyo po yung vector connecting from O hanggang dun sa A kung saan nag-a-act ang force. Ano po? So, importanteng alam natin yun. Ano po? So, cross product lang. Ano po? If you're going to solve for the magnitude, kung magnitude ang given, alam mo yung haba ng R, alam mo yung magnitude ng F, then alam mo yung angle na to. Po, this angle is the angle formed between the force and dun sa line of action, I mean dun sa dito sa moment arm, ano po, line of action ng moment arm, makukuha mo yung moment O. Ano po, pero since nga po 3-dimensional to, medyo mahirap kunin yung mga bagay na yun, ano po, I mean yung magnitude. No, not unless otherwise yun ang given. So, paano siya gagawin? So, clearly daw dito, sabi, summarize na lang natin itong sinasabi dito. Ano po? According to the definition of vector product, the moment m's of O must be perpendicular to the plane containing O and the force F. Ano po? So, dito, ano po, mapapansin nyo, kung, di ba ito yung plane na sinasabi, dito yung F ay nasa plane na to, si R, si position vector R is also on the same plane. Yung moment, yung sagot na moment, ano po, is always perpendicular dun sa plane kung nasa saan yung dalawa, yung R at saka yung F. Ano? Sabi dito, the sense of MO is defined by the sense of rotation which will bring the vector R in the line with vector F. This rotation will be observed as counterclockwise by an observer located at the tip of M. So kung nandito ka, ano po, kumbaga ay ito yung point, ito yung plane, ano po, kung titingnan niyo po sa top view, ano po, ito po yung tip ng MO, ano po, tapos ang rotation niya daw ay counterclockwise. Ano po, another way of defining the sense of MO is
furnished by the variation of right-hand rule. Ano po? Yun nga po, yung tinuro ko sa inyo nung isang araw. Ano po? Say this is R. Ano po? And this is F. Ano po? Pag ganyan ang from R, di ba? If you're going to extend R, this is your R and this is F. Yeah. From R, papunta ng F. Po. Parang kakamasin, parang ito, ano po? You're going to close your palm ng ganito. Kung saan nakaturo po yung inyong hinlalaki, yung thumb, din po yung direction ng moment. Ano po? So, pwede siyang along the Z, the Y, and the I, ano po, o J, ano po, pero malamang-lamang, ano po, or possible din naman na wala siya dun along the axis. Pwede siyang may component kung tatawagin. Ano? Since the tendency of the force F is to make a rigid body rotate about a fixed axis perpendicular to the force depends upon the distance F from the axis as well as upon the magnitude of F, we note that the magnitude of MO measures the tendency of the force F to make the rigid body rotate about a fixed axis directed along O. Yan po, OMO. So, yun nga po. Kumbaga, ito yung axis kung saan siya rotate. Ano po? Tama. Na kung titingnan mo dito, yun yung point. Ano? So, also, applicable din dito si Varignon's theorem. As we all know, Varignon's theorem state that the moment about a given point O of the resultant of several concurrent forces is equal to the sum of the moment of various forces about the same point O. So, halimbawa, ano bang sinasabi doon? Diba, itong point A na to is being acted upon by several forces F1, F2, F3, and F4. Kung tutuusin, if you're going to take moment at O, di ba yung sinasabi natin na summation ng moment at O, kumbaga that is pwedeng siyang moment dahil kay 1, kay force 1, plus moment dahil kay force 2, plus moment dahil kay force 3, plus moment dahil kay force 4. Ito. Ano po? Kung saan, ito, moment 1 is dahil sa, di ba, itong distance position vector R multiplied by F1, tama? Plus, or na lang, plus, di ba yung F2 pwedeng RF2 o cross F2, lagyan natin ng cross. Plus, yung moment 3 ay dahil kay R cross F3 plus R cross F4. Kung tutuusin, you can factor out R. Tama po ba? So, lalabas na F o yung moment about O is equal to R cross lang nung summation ng F1 plus F2 plus F3 plus F4. Kung saan, pag inad mo yung mga forces na yun, makakakuha ka ng resultant. So, yun ang sinasabi ni Varignon's, na you have two options para makuha yung summation ng moment. Either kunin mo yung moment individually and sum it up after, or ang pwede mong gawin, kunin mo yung resultant ng lahat ng forces, tapos i-cross multiply mo dun sa iisang position vector. Kasi silang lahat ay nag-a-act doon. Maliwanag? So, yun. So, dito sinasabi naman na ang moment ay also meron siyang component. Ano po? Kasi, di ba, if dito sa point na ito nag-a-act yung forces, ito yung say si force F. Si force F ay merong component. F of Z, F of X, and F of Y. So, ito yun. Tama po ba? Tapos si R, si position vector R, meron din siyang component kasi siya ay vector quantity. Ito yung kanyang component. Of course, along X, Y, Z din. So, ito. So, if you're going to cross-multiply, alam natin, pag nag-cross-multiply tayo, ang magiging sagot dyan ay vector. May IJK din. So, si moment ay meron din siyang magnitude. Component rather. And yung pagkuha ng kanyang magnitude, ay ganun pa rin. Moment is equal to dm of x squared plus m of y squared plus m of z squared. Parang forces din. Ano po? Ayan. Or, if you're going to apply nga po, tawag dito, matrix, ano po, di ba sabi natin, moment about O is equal to R cross F. So, di ba, dun sa, kung naalala nyo,
si A cross B, tama po ba? It's I, J, K, tapos yung component ni X is AX, AY, and AZ. Then yung component ni B sa baba, it's BX, BY, and BZ. So dito, di ba, if R expressed in terms of XI plus YJ plus YJ rather, the CK o ZK, tapos yung F natin expressed in terms ng F of XI plus F of YJ plus F of ZK. Ano po? So, ito yung kanyang mga component. Iaayos nyo lang. Ano po? Then, apply yung principle ng pagpo-cross product. Actually, class, kayang-kaya yun sa calculator. Ano po? If we still have time, kaya ko yung ituro sa inyo. Pero, unfortunately, natanggal nga pala yung aking virtual, yung aking emulator na calculus sa laptop. Hindi ko pa na-install ulit. Pero, pwede ko naman siyang i-record. Pero, pwede din hindi ko muna ituro para mahirapan kayo sa exam. So, pipindutin nyo lang yan. Ano po, ang magiging katalo na lang natin dito ay pagkuha ng mga coordinates. Kasi madali ito, kayang-kaya ito ng calculator. So, sige. Start tayo. By the way, yung pagkuha po ng position vector is ito yon, position vector na to. It's always yung tawag dito final minus initial lagi. Katulad lang din ng pagkuha natin ng forces o ng distances dati. Ano? So, sige. Questions muna pala. Wala pa naman so far. So, let's have few examples. So, sabi dito, from the given figure, determine the moment of the force F about C. Ano po? So, ang point of rotation natin dito, class, ay C. Tama po ba? Sabi dito, about the point C. Tama. Tapos, si force F ay nag-aakay A. Ano? So, ano yung position vector na kukunin ko? So, again, the position vector is from the point of rotation. Position vector is from the point of rotation hanggang dun sa point kung saan na-apply ang F. Ano po? So, dito yun. Ano po? So, pinalangalan sa kanya is RCA. Tama po ba? Tapos, si force F, so ibig sabihin, ang moment about C, ay pwede kong sulatin, dito natin ilagay, moment about C po is equal to yung RCA na position vector cross ng F. But this should be in terms of vector. Ano po? So, si RCA, by the way, alamin muna natin ang coordinates. Ano po? Ano ba yung coordinates ng RCA o ng A muna? Anong coordinates ng A? If this will be the X, the Y, and the Z axis, ibig sabihin this is the reference. Ano po? By the way, kung hindi naman po nagligay ng X axis o ng reference frame o reference axis, you can choose your own. Pwede po kayo dito mag-axis. Pwede kayo dito mag-axis. Pwede kayo dito mag-axis. Kahit saan nyo gusto pwede. Sir, should we, will we come up with the same answer kung magkakaiba kami ng axis? Of course, parehas lang din po. Kasi, yung distances naman ang mahalaga dito. So, yung distance, ano po, yung position, ano po, ay in-refer mo naman sa isang reference eh. So, pare-parehas yung makukuha mo na displacement o distance doon. Ano? So, suppose this is our point of origin. Ano ang tawag dito? Ano ang coordinates ng A? This is 4. Tama? 0. Tapos 0. 0 po. Tama ba? Payag ba kayo? Opo.
Si C, Opo, sir. anong coordinates ng C? It's 4, 0, 2 po. 0, and 2. How about si B? Importante din ang point B. 0 po. Si B ay 0, 0, 2. 3, positive 2. Tama po ba? Bakit importante yun? Kasi, ayan, check natin. So, pagkuha natin si RCA, ano po? So, actually may sinasabi pa siya dito. Si RCA kasi, di ba class, ang totoo niyan, ang tawag dito ay displacement vector na sa RCA. Ano po? Yung position vector na sinasabi, mula dito, ano po? Ito si RC. From point of origin hanggang dito sa RC talaga. Tapos mula dito sa origin hanggang A is RA. Ano po? Ngayon, kasi diga, parang from the point of origin, tapos ito si RA, tapos ito si RC. Tama po ba? Mula dito hanggang doon, yun si RCA. Kasi, di ba pag inad natin, RC plus ito, mula dito hanggang dito, si RC yon, tama? Plus, di ba, plus padugtong A, si RCA. Ang kakalabasan is RA. Tama? Itong kakalabasan. Ang kailangan ko RCA. So, ang kakalabasan nun is RC, RA rather, minus RC. Ano po? Kasi yung RA, si RA kasi pwede kong isulat ng direkta na. Para si RA, pwede ko siyang isulat as, di ba ang kanyang point ay 4, 0, 0. So, ibig sabihin siya ay 4i plus 0j plus 0k or simply 4i. Si RC naman, bakit diretso na? Kasi it's 4, di ba? Ay 0, 0, 0. It's 4 minus 0. Tama? 0 minus 0, 0 minus 0. Kaya it's 4, 0, 0. Ano po? Kaya nga po, kapag ka position vector, ano po, from the origin yun hanggang dito. Ano po, sa point na tinutukoy nyo. So ito din, it's 4 minus 0. Kaya itong RC is 4i plus 0j plus 2k na. Tama po ba? It's 2k. Ano? Kaya nga si RCA is RC minus RA base dun sa ginawa ko kanina dito. Ngayon, ano ba si RC? Ano po? Minus RA. So, pwedeng ito ang gawin mo. It's 4. Ito kasi mangyayari dyan. 4i minus, di ba? Si 4i minus ng 4i plus 0j or simply 2k na lang. Ano po? Tama. Diga. So, it's 4i minus 4i minus 2k. Diga. Yun yung tamang process ng pagkuha. Pero you can have it ng shortcut. Ano? So, pwede mo siyang makuha ng shortcut. It's 4 minus 4, 0, 0 minus 0, 0, and 0 minus 2 is negative 2. Kaya meron kang negative 2k na lang dito. Diga. Kung ayaw mo nito, kasi in-introduce ko siya in terms nitong RA and RC. Ano po? Pero kung pwede naman pong diretso, pwede ba sir diretso na? Pwede naman, kung ide-diretso ko siya, edi kailangan lang po talaga, alam niyo yung coordinates. Again, this is 4, 0, 0, and this is, 4, 0, 4, 0, 2. So, si RCA is ito yun. 4 minus 4. Pwede mo naman lagay 4 minus 4. Lagyan mo ng I plus 0 minus 0 J plus 0 minus 2 K. Ano po? Mas maliwanag lang kasi yung kung saan nanggaling, bakit na-subtract yun. Kasi gawa nito. Ano? So, this will be equal to, so si RCA is equal to 0i, tama? It's 0i
plus 0j minus 2k, or simply RCA, yung ating position vector. Ang tawag ko nga dito yung displacement vector. Negative 2k. Ano po? So, ito yung gagamitin natin. Ngayon, okay na tayo dito. How about the F? Diba si F? Si force F is equal to the magnitude of F, or simply F, ano po, multiply by its lambda. Lambda ni F, yung direction ng F. Paano ba tayo kumuha ng direction ng F? Actually, para ka lang din kumukuha ng position vector. Kasi yung lambda ng F, papayag ba kayo yung lambda ng F ay equal dito sa, di ba ito yung lambda ng F? It's actually RBA. Tama? Kasi ito yung kanyang direction, parang position vector din yan, or displacement vector. Kaso, kailangan mo siyang i-divide ng magnitude ng RBA. Tama? So, sige. Lambda F. So, ano nga to? 0 minus 4. So, that will be, pakita natin, 0 minus 4 I plus 3 minus 0 j plus 2 minus 0 2 minus 0 k divided by yung magnitude. So, square root of, actually 4 minus negative 4 edi negative 4 squared. Diba yun din yung sagot doon? Plus 3 minus 0 is 3. So, 3 squared plus 2 minus 0 is 2 squared. Tama. So, lambda F, we have negative 4i plus 3j plus 2k divided by, anong sagot doon? Square root of 29. Square root of 4 squared plus 3 squared plus 2 squared. Square root of 29. Yan. So, pwedeng ganyan na. Ano po? So, ibig sabihin, si force F po is equal to yung magnitude ng F, which is 500 newtons. Tama? Times nito, yung kanyang lambda. Negative 4i plus 3j plus 2k all over square root of 29. Ano? Yan. So, ayusin nyo lang para madali tayo pag nag-cross multiply mamaya. Pasok nyo yung 500 is negative 2,000. Tama? Over square root of 29 I plus 500 times 3, 1,500j over square root of 29. Pinaghiwa-hiwalay ko na lang para makita nyo mamaya sa matrix. 5,000 times 2 is 1,000k all over square root of 29. All in terms of Newton. Ito naman, this is in terms of meters. Ano? Kaya Newton meter ang lalabas yan. So, okay na. So, kailangan ko na lang mag-cross multiply. Mag-cross product rather. So, the moment C is equal to RCA cross F. Tama po ba? Yan. So, gawa ka ng matrix I, JK. So, anong components ng IJK mo sa RCA nito? Diba ay 0, 0, negative 2. So, you have 0, 0, negative 2. Tapos, yung component ng iyong F, which is negative 2,000 over square root of 29. Tapos, yung, ba't ba ako nagsisiksikan? Dakan natin ng konti, mga kasama. So, it's I, J, K. So, it's 0, 0, negative 2. Tama po ba? Then, the component of F is negative 2,000 over square root of 29. Then, 1,500 over square root of 29. Then, 1,000 over square root of 29. Anong sabi? Extend nyo yan. O, ibahin kong kulay. I and J. Ulitin nyo lang tong row na to. 0,
negative 2,000 over square root of 29. 0, 1,500 over square root of 29. Ano po? Then, what's next? Mababahin natin ng kulay. Di ba? Ito yun. Ito, at saka ito. Tama. Lahat yan naka-negative sa dulo. I-multiply nyo ng negative. Then, next is ito. Ay, baligtad. This all be positive. Tapos ay, ito yung negative lahat. Yan. Yan. So, moment at C is equal to I times 0 times nito. 1,000 over square root of 29. Di 0 na yon. O 0. Tapos, J times negative 2 times negative 2,000 over square root of 29. I think that is positive. Tama. 4,000 over square root of 29. Pero J, tama. J, negative 2, negative 2,000 over square root of 29. Positive sa dulo, no? I mean, minultiply mo ng positive. Ibig sabihin, walang mababago sa kanyang sign. Then this one, K times 0, times ito ay 0. So, plus 0. Then, ito, negative 2,000 over square root of 29 times 0, times K, 0 na rin yun. So, it's minus 0. Okay, plus 0. Then, 1,500 divided square root of 29 times negative 2 times I, pero may negative sa dulo. So, I think this is positive 3,000. Tama? Over square root of 29. Anong I? Tama. Then, ito, 1,000 over square root of 29. Then, times 0 times J is 0 na. So, sa makatuwid, ang moment at C ko, in terms of vector po yan. Ano? Vector ang makukuha nyo. Ano po? Is, arrange lang natin, 3,000 over square root of 29 I plus 4,000 over square root of 29 J. So, yan. Ano po? Check ko lang ha sa aking mahiwagang calculator. Sinong marunong ng vector sa calculus? Mode? Konti lang. Mode 8. Cross-cross lang. Pag may time pa ako, i-record ko, tapos tuturo ko sa inyo. Ngayon, negative. Alright, tama. Ano? So, yan yung tanong, yun yung moment na po of the force F about C. Pero naka-vector. Sir, paano kung pinapahanap kami ng magnitude? Eh di ang gagawin nyo lang, kung magnitude ang hinahanap, parang kumukuha ka ng magnitude ng, di ba? Pag meron kang F, di ba, magnitude ang hinahanap mo is Fx squared plus Fy squared plus Fz squared. Diga. So, ganun din dyan, if you're asked to solve for the magnitude of M, moment at C, so the moment at C, yung magnitude, po, is equal to the square root of mx squared plus my squared plus mz squared. Alin to? Ito yun. Ito yung mx, ito yung my, tama? Ka myi, myj, tapos yung mz niya ay 0. So, substitute nyo lang. So, it's 3,000 over square root of 29 squared plus 4,000 over square root of 29 squared plus 0 squared. Then, the moment or the magnitude of the moment
Yan, is 928.4767. Anong unit nito? Is Newton meter. Ano po? Ito actually ay naka-Newton meter. Yan. Kasi are ay naka-Newton, are ay naka-meter. Ano? So, yan. Tama. So, yan. Ngayon, may isa pang tanong. Sir, may isa pang tanong. Determine the perpendicular distance between C and the line of action of F. Ano po? So, kung papalakihin ko ang drawing natin, sobrang laki. Ano po? Itong hinahanap. Ito yung line of action ng F. Ito yung C. Ang tinatanong sa atin, class, itong perpendicular distance na to. Paano ko siya makukuha? Di ka, class, sa formula, may formula naman tayong sinusunod na, diga, ang sabi natin, moment about C is equal to force multiplied by the distance. This is all in terms of magnitude kasi, di ba? Huwag natin gamitin yung tuldok. Yan. Di ba ito yung magnitude lang ang kinukuha natin dito, yung sa 2D na application natin. Tama po ba? Dito pwede din yan. So, alam mo yung magnitude ng M, alam mo yung magnitude ng F, hinahanap natin yung D. Kasi itong D na to is perpendicular to D. Tama. So, solving for D, that is moment of C over F. So, D is equal to, it's 928.4767 Newton meter divided by, yung magnitude ng F is 500. Given yun. Cancel. So, the distance is in terms of meter. Divide nyo lang ng 500 yung sagot. So, the answer is 1.857 meters. Maliwanag. So, parang ina-apply mo pa rin yung sa 2D kasi yung 2D kasi, ang approach natin dun is magnitude. Ano po? Sa 3D, ano po, ang approach natin ay vector. Promise, ano po, kung matutunan nyo lang po kung paano gamitin. Kasi if you will notice po, ano, sabi ko nga, kung kaya ito sa calculator, ang magiging challenge na lang sa atin ay yung pagkuha ng mga forces at saka nito. Tama, ng mga position vector. Kaso, yung mga position vector naman, will, kumbaga ay, will depend dun sa pagpili nyo ng axis at saka dun sa mga coordinates. Ano, kadali namang kopyahin ng mga coordinates na yun. Diga. Maliwanag. So, question muna dito. Isipin nyo, class, kung, kasi yung iba, sinusolve to per component. O, sinisilip nila yung component ng force F sa X, tapos tinitingnan nila yung kung paano siya iikot dun sa C. The same with yung component ng Y at component sa Z. Ano po, medyo matrabaho. Ano po, kaya nga, pinaka-the best approach na itong mathematics approach using matrices. Ano? Using cross product. Maliwanag? Apo. Apo. How about the others? Mga kasama. Nakakahabol ba? May tanong po pala ako, sir. May tanong po pala ako. Sige. Doon po sa calculator po, doon sa vector, ano pong operator ang gagamit? Yung multiplication po pag Oo, cross sir. product? Kapag ka dot product, doon, mayroon po sa calculus na dot product, yung sa vector, mayroon dong operator na dot. Kung nakita mo, number 7, diga. Walang cross dito, sir. Ang gagamitin mo na operator, yung mismong cross, yung multiplication, yung mismong ginagamit nating multiplication. Yan ang operator. Okay po, sir. Oo. Yun. So, bibidyo ko na lang yung pagtuturo ng ng calcu. Kasi, tawag dito, wala akong calcu sa sa laptop. Di ka na-reformat na naman ako. Okay, so, next example, kung wala na po kayong tanong. Yan. Palakan muna natin. The magnitude
of the moment of force P about O is 200 kilonewton. Determine the magnitude of P. Oh, pabalik. Tama po ba? Pabalik ito. Okay. So, paano approach dyan? Ganun pa rin. Ano? So, saan ba daw siya iikot? Sa O. Dito siya iikot sa O. Ang point of application ng P ay sa C. So, ang ating displacement vector o yung sinasabing position vector ay sabihin natin ROC or RCO. OC na lang, ano, from O to C, ano. So, yan. Ano po? Tapos, ito ang ating force P. So, ibig sabihin, ang moment, ano po, dito is equal to moment at O is equal to R OC cross ng P. Kaso, in terms ng vector. Tama, vector lahat yan. Tama ga po? Ayan. Ano? So, yung ROC, pwede ko ba siyang makuha? Sige, kunin natin. Kuha muna ako ng, siyempre yung O, and ay 0, 0, 0. Tama po ba? Yung C, ano kayang coordinates ng C? 4, payag. Negative. Opo. Negative 3, kasi pababa. Tama? Tsaka po 2. Positive 2. Ayan. Ibig sabihin, kung kukunin ko si ROC, that will be 4 minus 0. Tama? So, it's 4 minus 0i plus negative 3 minus 0 j plus 2 minus 0k. No. So, ROC is equal, pwede nga RC na lang yon, is 4i minus 3j plus 2k. Yan. Ano? Tapos, si P. Si P ay, ano kayang vector form ng P? Si P is equal to the magnitude P multiplied ng kanyang lambda. Tama po ba? Ano kayang lambda ng P? Sa tingin nyo, mga kasama. Kasi kikreate ako dito ng axis. Yan. Andun pala siya. Tama po ba? So, actually, wala siyang component dito. Sa I. Tama? Opo. Tama po ba? Kasi kung ihaharap ko sa inyo yung drawing, nakaganto siya si P. Ganito si P. Tapos ito yung 25 degrees. Are ay direction ng K. Tapos are ay direction ng J. Wala siyang I. Tama po ba? Tama. So yung kanyang direction, diba, kung tutusin yung cosine ng 25, yan yung direction ng K. Cosine ng 25. Tama po ba? Tama. So yung lambda ng P ay 0 sa I. Tama. Tapos sa K, siya ay cosine. Tama. Tama, no? Plus cosine ng 25. Mali, baliktad. J muna, ano? So, si J, ang kay J naman ay ito, sine ng 25J. Tama. So, plus sine ng 25J. Yeah. Tapos, minus cosine 25P. Bakit minus, sir? Kasi nandito siya, di ba? Palikod siya Tama. Ano yung positive J, positive Z. Tama. So, yun ang kanyang direction. So, si P, in terms of vector, ay equal sa, tawag dito, 0i plus, mali, P times nung kanyang lambda, which is 0i plus 25, sine 25
j, sine 25j, minus cosine 25k. So, in terms ko lang si vector p, ng p, so wala na siya sa I, ano, tama? So, 0 na siya sa I, p times 0. Tapos dito sa j is p sine 25j minus p cosine 25k. Yan. Eh, ano naman ngayon, sir? O, tingnan natin. Si moment about O is equal to I, J, K. Ano? So, anong coordinates ng ating ROC? ROC is 4, negative 3, tama, and 2. Samantalang ang ating P, 0 sa I, tapos P sine 25, tama, tapos negative P cosine 25. Ayan. Tapos, i-repeat lang natin or kukunin natin yung ibahin natin kulay. So, ay si I at saka si J na ulit. 4, 0. Ano ba yun? Narinig nyo ba yun? Parang airplane. Opo, sir. Pinipit po. Opo, sir. Baka papatak na dito yun na. Joke lang. Okay, so yan. Baka ano na yun? Alien. So, ito magkakapantay. Tama, ano? So, plus lahat. Tapos, are. Lahat ay minus. Okay, so si moment of O in terms of vector is equal to I times negative 3 times negative P cosine 25. So, it's positive 3P cosine 25 I. Tama? Tama. Huwag niyong pansinin, bakit may P pa rin? Siyempre may P pa rin kasi wala ng value yun. Kung may value yun, diretso na yan. Ano? Then, anong sunod? 2J times 2 times 0. Sir, 0 na yun. 0J na yan. Tama? Or simply 0. Then, K times 4 times P sine 25. So, you have 4P sine 25K. Tama po ba? Then, ito namang pataas. 0 times negative 3 times K, di 0 na yon. Tama? So, lagyan natin plus 0K. Then, P sine 25 times 2 times I times negative. Parang this is negative 2P sine 25 I. Tama? Then, negative P cosine 25 times 4 times J times negative. So, parang yun ay positive, ano? Opo. Positive 4P cosine 25J. So, it's time to combine all same quantity. So, lahat ng may I muna. Ano ba may I? P sine 25 po, sir. Yan, lobat na tayo. Joke lang po. Yun nga yung may I. Tayo. Ang aking charger nawawala. Lahat ng may I. Ito nga. Yan. So, lahat ng may I, yung 3P cosine 25, ito po yun. At saka, ito, ano yun? Ba't hindi ba bagong kulay? Ito, at saka, are. Tama. So, it's negative 2P sine 25. Lahat yun ay may I. Tapos lahat na, yung are naman may J. Ano? Yung may J. So, plus
So, it's plus 4p cosine 25j plus ano? Lahat naman na may k. 4p sine 25k. Eh, ano naman, sir, kung alam ko na yon. No. So, tinan nyo, ang nawawala na lang ay p. Tama po ba? Actually, ito si mx, ito si my, at ito si mj. Diga, sabi natin kanina, if you're going to solve for the moment, the magnitude ng moment O, that will be the square root of mx squared plus my squared plus mj squared. Tama po ba? Or, kung gusto mo, i-square mo na itong magnitude para wala ka ng radical sa kapila. Since ang m of o ay given. Tama? Given yung m of o, anong given natin doon? 200 po. Yun, 200 kilonewton meter. Tama po ba? So, it's 200 kilonewton meter. Ano? So, 200 squared is equal to mx squared. Ano ba ang mx natin? Yung 3p cosine 25 minus 2p sine 25 squared plus yung my natin ay 2p, tama? Cosine 25 squared plus 4p, yung mj natin, sine 25 squared. Ano? So, 4 po. As an ring my, it's 4. Yan. So, do your math. Ano po, you can use shift solve na para madali ang buhay. Ano po, solve for free nga po. Okay, solve natin. Tingnan natin sa calcu. Sinipsolve ko na mga kasama ha. You can do it ng manual, di expand. Ano? Ang lumabas na sagot sa akin ay 45.2787 newtons. Should be in newtons. Ano? Kasi force. Kilonewton rather. Kasi kilonewton kung 200. Na po. Paano ko po nalaman, sir? Kasi di ba class, ang distances naman ay naka-express ng parehas na meter. Tama po ba? The moment is in terms ng kilonewton meter. Ayun. So, pag na-cancel yun, kilonewton. Ano po? So, mahalaga na naka-express lahat ng inyong forces in the same unit. Ano po? So, tama ba ito lumabas? Quadratic to eh. Wait lang, isa pa. Shift solve 100. Titingnan natin kung parehas ang lalabas. Pindutin nyo din sa calcu. Hindi na po lumabas sa akin, sir. Ano lumabas sa iyo, shift solve? Katagal po lumabas. Negative 100. Yan ang unang lumabas. Try ko sa negative. Positive lumabas sa iyo, Michael. Negative po, sir. Sir, pwede ba dito ang negative? Actually, hindi. Kung tatanggapin. Kasi, yung peak po kasi dito is magnitude. So, never siya magne-negative dito. Maliwanag. Ano? Magnitude lang yon. Ang lumabas sa iyo, negative 45. Opo. Ayun. Shift solve yan, Michael. Opo, sir. Alam mo kung bakit nag-negative?
Hindi din po. Ayun. Kasi, ganito yan. Ang equation natin ay quadratic. Tama po ba? Ibig sabihin, dalawa ang lalabas na value. Tama po ba? Pag nasi-shift solve kayo, ang value na nilalabas ng calculator is 1 at a time. Paano ko malalaman, sir, yung pangalawang value? Actually, ang nilalabas na value ni calculator ay yung, di ba tinatanong kayo ng solve for x, tapos nagsasuggest siya ng value, ano po, say x is equal to 9. Yung 9, huling sagot ng calculator mo yon. So, pag in-equals mo siya, ibig sabihin, in-accept mo, yun ang kanyang suggestion. Ano po? Anong significance nun? Ang significance nun po, ang ilalabas ni calculator ay yung malapit na sagot doon sa iyong sinet na value ng x. Halimbawa, ang sinet ko na value ay 9. Si 45, mas malapit sa positive 45, ay malapit sa 9, kaya si positive ang ilalagay niya. Pero pag naglagay ako ng value na, say, negative 100, sino mas malapit sa negative 100? Si negative 45. Kaya yun ang ilalabas ni calculator. Ano po? So, ako, lagi ang sineset ko na value is 1,000 or 100 at saka negative 1,000 or negative 100. Ano po? Para malaman ko yung upper value at saka lower value. Pagka alam ko ng aking equation is quadratic, sir, paano kung hindi ko na-identify? Ganun pa rin gawin mo. Mag-set ka ng shift solve 100 equals, tapos shift solve negative 100 equals. Pag iisang lumabas na sagot, ibig sabihin, linear yun, isang value lamang. Maliwanag? Ano, yun. So, ito. So, the value of P, this is magnitude lamang. Ano po? Ano bang hinahanap pala? Magnitude ba ang tinatanong? Determine the magnitude of P. Ano po? Eh, paano kung tinatanong ko kayo ng sabi ko sa inyo, find P in vector form. Eh di, ano lang ito? Diga? P in vector form is P sine 25j minus P cosine 25k. Isasubstitute mo lang yung value ng P. Ano po? So, times sine 25. So you have 19.1356J minus 41.0364K. Yan. Tapos, ang unit is in kilonewtons. Ayos mga kasama. Yan. Ano? So, kumbaga, magsasama-sama lang naman lahat dito nung naituro ng sir. You're going to apply yung pinaka-basic pa rin. Paano ba kumukuha ng magnitude? Paano kumukuha ng displacement? Ng direction? Ano? Madali nga to. Kaya kung kayo ay magaling talaga sa vector o marunong, napakadali nito. O, questions? Apo, sir. Yung iba? Nakaka-relate niya yung iba? Yes po. Yes po. Madali, di ba? Masarap aralin na rin. Mas gusto ko ari kaysa sa circuits. Okay, sir. Determine the moment of the force F about point A. So, sir, 2D naman yan. Ma-apply ko ba dyan, sir? Yung... Kasi, sir, kaya ko yung solvein yung una mong turo sa 2D. Pero, let me show you the solution using, tawag dito, using ng vector. Ano? So, sabi, determine the moment of the force F about point A. So, ito si point A. Ano po? Ano kaya ang coordinates ng A? Nakin natin. Ano ang coordinates ng A? Ito po ang x-axis at saka y-axis. O walang z. So, ito yung origin. Ito yung 0, 0, 0. Ang coordinates ng A ay 1 inch kada isang box. 1, 2, 3, 4. It's 4. Tama. Sa Y, ano siya?
Payag ba kayo na 0 Zero sa po. Y? Ano yan sa Z? Sabihin Zero natin po. 0 kasi nasa plane. Tama, walang ZA, 0. Yan. Tapos, ang B. Nakatakot naman yun. Parang sasakupin ako eh. Padaan-daan. Mamaya magpapatak na yun ng bomba, no? China na po yun. China Zero na po. pala. Yun no, pakinig nyo ba yun? China na po yun. Wait lang. China na pala yun, ano? Okay. Nandyan pa kayo? Opo. Opo. Ayan. So, coordinates ng B. O, sige nga. Anong coordinates ng B? X, Y, Z tayo. 0. Zero po. Ano yun? 1, 6 po. 2, 3, 4, 5, 6. Tapos 0 sa Z. Tama mo ba? So, ang hinahanap nating position vector, moment from point A daw, ang point of application ng force ay B. So, nandito yun. Mula dito, yan. Ito si RAB. So, ang kanyang magnitude, o ang kanyang si RAB is equal to, tama, 0 minus 4. Tama. 4. So, be careful with the sign ha. Lagay na 0 minus 4 I plus 6 minus 0. So, 6 minus 0 J plus 0 minus 0. So, 0 na yun. Okay, ano? So, si RAB is negative 4I plus 6J plus, ilagay ko na 0K para sa cross multiply natin mamaya, ano? Then, si force F, diba, si force F, po, yan ay F of Xi plus F of Yj plus F of Zk. Tama? Tapos, di ba yung F of X is F cosine, tama. Kung ano yung theta, tama. Kung tutuusin, cosine theta I plus F of Y is F. Di ba ang Y ay sine theta Y. Ano po? J, tapos are ay 0. Tama ga? Kasi are yun, di ba? Are ang F of X. Tama. Tapos are ang F of Y. Ngayon, di ba class, kung titingnan niyo po dito, ang cosine ng theta ay 4 over 5. Adjacent over hypotenuse. Tama? Hindi nakukuha ng angle. Sine ng theta is opposite 3 over hypotenuse. Tama? So, ere is F cosine theta. Ang F ko ay 200. Tama? Cosine theta ko ay 4 over 5. Ay. Pero ito, gagawin kong minus si, this should be minus. Bakit mo ginawang minus, sir? Kasi si F of X mo, nakaturo dito. Tama, pakaliwa. Kaya negative yun. Tama ka po. So, plus, this is Fy. Ang Fy ay pataas, so positive yun. Tama, positive. Ano ba yung F mo? 200. Ano ang sin theta? 3 over 5 J plus 0K. So, again, papasok na naman dito, paano ba ako nag-e-express ng forces in terms ng components? Ano? And ako'y confident na alam nyo na yun as this moment. Ano? So, this is, ano yung negative 200 times 4 divided by 5? Negative 160I plus 200 times 3 divide 5, 120J plus 0K. So, ito yung iyong F. Tama. Magko-cross product na lang tayo. Ano? So, cross product, ang moment about, ano yun? A, moment about A is equal to RAB cross F. Of course,
This is all in vector form. So, gagawin ko lang siya in terms ng matrix. Ano po? Yung matrix is, kumbaga ay, tawag dito, another, kumbaga, mathematical concept na ipinasok natin na related kay cross product. Ano? More of that kay Engineer Bravo. This is I, J, K, I, J na ulit. Ano? So, negative 4, 6, 0, negative 4, 6. Tama ba? Then, negative 1,060, negative 160, 120, 0, negative 160, 120. Ano po? So, ito na naman. Ayan. Kailangan, baka mali-mali kayo nung ganun ha. 1, 2, 3. Yung lahat ay positive sa dulo. Tapos ito, negative, negative, yan, negative. So, equals, so 6 times I times 0, so 0 na yon. J times 0 times negative 160, so 0 na. K times negative 4 times 120, negative, ilan yun? 480. Negative 480K. Tama. Tapos, negative 160 times 6. Ilan yun? Tapos, negative, negative. So, positive 960K. Payag kayo. Then, 120 times 0 times negative 1, 0 na. 0 times negative 4. Boom. No, yan. Tapos, yung moment at A, pagsasamahin lang natin. Tama. Lumabas ay K. Ano? So, 960 minus 480. It's 480K. Ang unit, ito ay naka-Newton. Ano bang unit ng unit? Pound pala. Pound inches. Ano po? So, ang pinaka-unit niya is in pound inch. Ano? O inches. Yan. Sir, sa tingin nyo tama, no? Kasi, diba, isipin nyo class, ano ba yung by principle? Nasa XY plane, ang forces, yung position vector, at saka yung force. Tama po ba? Ang sabi, ang sagot sa moment ay laging perpendicular dun sa force, dun sa plane kung saan nasaan yung dalawang forces o vector na yung cross multiply. Which is true. Kasi diba, yung Z is perpendicular kay X and Y. Happens na kasi walang Z component, ibig sabihin talagang nasa X and Y plane. So tama na along the K ang magiging sagot natin. Tama ba mga kasama? Ano? So, ayan, ibig sabihin pala sir, hindi ko alam kung mas magugustuhan nyo itong solution na to. A bit matrabaho, pero sabi ko nga, kayang-kaya ng calculator. Kaysa kayo magkalito-lito. Ano? This is, kumbaga sa akin, mas ma-appreciate ko to. Kita nyo ba yung pinasolve ko sa inyong madami? Ganito din yung may grid task, ang dami-dami. Mas madali ito. Diga? Para sa akin, less ano yun? Less error. Kung sanay kayo gumamit nito. Ito. Another 2D. In a more realistic example. A force of 800 newtons. Ako ba yung nagre-record? Nagre-record. A force of 800 newtons acts on a bracket as shown. Determine the moment of the force about B. So, lakan natin ang drawing. Again, ang una mong i-identify, saan magro-rotate? Sir, magro-rotate sa B. So, sir, anong coordinates ng B? Saan nyo gusto mag-axis? Saan nyo gusto mag-axis? Dito? Dito? Sa B? O sa A? Parang mas madali na lang dito sa B. Tama? Para aling B ay di 0, 0, 0 na. Tama, di ka?
Opo. Ayan. Tapos si A, anong coordinates ng A? Di ba RA X, tapos RA Y? Ibig sabihin, wala na naman siyang Z-axis. Ano? So, 0, 0, 0. So, RI, Negative 200 po. yun. You have to consider negative. It's negative 200 millimeters. O, gusto nyo gawin yung meter. Pag meter yan ay di 0.2 lang. Para ang sagot nyo ay di naka-Newton meter. Ano? Gawin natin meter. Aray magiging 0.16 meter. Aray magiging 0.2 meter na lang. Tama, para Newton meter ang sagot. So, aring coordinates na si A ay nasa negative 0.2, 0.16, and 0. Payag. Yung ating position vector, mula sa point of rotation hanggang sa point of application ng force, is tawagin nating RBA. At si RBA ay equal sa, sige nga, it's negative 0.2 minus 0. So, negative, 0.2. So, negative 0.2 na. Negative 0.2 I, then 0.16 minus 0 is positive 0.16 J, then 0 minus 0. Ilagay na lang natin para, ayan. So, RBA, ayan na pala. Opo, ayan. Walang problema. Ang problema naman natin is si force F. So, si force F, si force, halimbawa, ito ay 800 Newton. So, wagin ko muna ng F para meron tayong variable. Di ba ito yung kanyang F of X, tapos ito yung kanyang F of Y. Tama po ba? So, si F, si vector F is equal to F of Xi plus F of Yj plus F of Zk. So, si F of X, di ba si F of X payag kayo na 800 Newton cosine 60 I? Tama? Opo. Yun. Nakakahabol, nakaka-relate. Baka yung iba, ano, bakit cosine 60 until now, ha? Sasaksakin ko kayo ng buhay. So, 800, tama ba na positive? So, 800 sine 60 J. Tama? Tapos, ang F of 0 na yon, 0K. Tama ga? So, Opo. kung gusto nyo, pindutin natin sa calcu, cosine 60, 400. 400i plus 800 sine. Yun. Yun nga lang, hindi sakto. Huwag na natin pindutin itong isa. Yan. Ayoko matapunan tayo, no? J plus 0K. Yan. So, ito si F. Magpo-cross product na agad kayo, no? So, pag na-discuss ko to, edi it's really up to you. Moment at B is equal to RBA cross F. Nasa sa inyo na kung magpo-cross product kayo o you do the conventional. Pero napaka-general ng solution na to. Mapa 3D, mapa 2D. So, I, J, K, I, J. So, you have negative 2. Ay, basta ha, huwag kayo magkakabaliktad. Saan na ba mangyayari pag magkabaliktad yan? Magkakabaliktad ng sign. Yung positive magiging negative, yung negative magiging positive. Pero, consider yun as wrong. No? It's negative 0.2, 0.16. Then, this one is 400. This is 800 sine 60. Then, 0. Then, 400. 800 sine 60. Alin yun? Ito yun, diga? Ito, at saka ito. Positive. As ito, negative.
Yung negative ang pataas. So, equals, sige nga, ito, 0 na to. Kasi may 0. Ito may 0 din. Ito na lang. 0.2, negative 0.2, 800 sin 60. Pindutin ko lang nga. Times 800 sin 60. So, negative 138.5641. That's K. Tapos, ito na, pataas na tayo, diga? 400 times 0.16. So, 400 times 0.16 is 64. Kaso negative yun. Tama po ba? So, negative 64K. Tapos, ito ay 0 na. Ito ay 0 na. Ano po? So, pag pinagsama natin to, it's 202.5641 K. Ano po? Yan yung MB or moment at B. Ang unit natin ay Newton. Negative po yun. Yun, negative. Yan. Negative 202.5641 K. Ano? So, tama pa rin na nasa K-axis siya. Ano po? Kasi, again, so parang ina-expect mo, pag naka 2D ka, na I and J lang, ang mas agiging sagot mo talaga naka-K. Kasi, it shows lang na naka-perpendicular siya. So, pag naka-IJK ka lang, 0 ang lahat ng iyong K, dapat walang variable o walang component anong IJ ang iyong moment. Or else, sa palagay ko mali yun. Ano? Kasi imposible dapat. Ano? Kasi ano siya, direkta talaga siya sa Z. Yeah. Ibig sabihin lang, pag naka-component ka sa I at saka sa J, nakahilig yun, hindi yun nakadirekta sa Z. Which is imposible. Kasi, diga, sa principle, dapat perpendicular yun. Tama! So, ayan. Kaya ako kayo pinakitaan ng ganyan. Ng 2D, para ma-appreciate nyo siya in terms ng 2D. Ano? Apo. Ayun. Tanong mo na! Nakakahabol pag tayo ay 66. Taas nga ang kamay kung kayo gising pa. Huwag mo na ibababa para makita ko. Sir, di po updated. Hindi updated. Baka, Sir, nga akin din po. Hindi din po update. hindi na kayo mahal kaya hindi na nag-a-update sa inyo. Ay, joke lang. Yan, sige. Let me continue. Okay na tayo. Yan, babae na at baka mangalay. So, okay na tayo. Ano pa bang sunod dito? Ayan. 3D. Ano po? A rectangular plate is supported by brackets at A and B and by a wire CD. Knowing that the tension in the wire is 200 newtons, determine the moment about A of the force exerted by the wire on point C. So, may mga key points siya dito. Ano po? Ang moment natin, sabi dito, may bracket daw. Parang, kita nyo yung mga hanging na patungan na nakakabit. So, may bracket sa A at saka sa B. So, nakadikit yan sa wall. Tapos, may tali daw from C to D. Ano po? Tapos, yung tension sa tali na yon is 200 newtons. So, ang hinahanap natin is moment about A. So, dito, laki natin ang drawing siya. So, ang hinahanap natin is yung moment sa A. Tama po ba? Yung dito. Tapos, saan ang point of application ng force? Dito. So, sa makatuwid, ang hinahanap natin ay, anong ating, tawag dito? Yung ating position vector from A hanggang C. Tama. Ito yung ating position vector RAC. Tapos, ang force natin, nandito. Ito yung force, sabihin natin F. Ang kanyang magnitude ay 200 newtons. Ayan. So, kailangan lang natin ma-express si F in vector, tsaka makuha natin si RAC. Yun nga lang, ano muna ang coordinates?
Anong coordinates ng A? Sir, saan tayo magre-refer? Saan nyo gusto mag-reference? Dito na lang tayo mag-reference kung okay lang sa inyo. Dito. Opo, sir. Basta kayong bahalang mamili niyan. Huwag na nga, pangit. Huwag na lang. Itong ating reference, ano? Itong ating X, itong ating Y, joke. Itong ating Y, itong ating Z. By the way, people, kung kayo po mag-aaral sa ibang book, yung kanila ay rotated. Ito yung X, tapos ito yung kanilang, di ba? Ito yung minsan yung Y, tapos ito yung kanyang Z. So, basta ang gawin nyo, ang coordinates nyo ay in terms ng X, Y, Z pa rin. Kahit rotated na. So, yung coordinates, ibabase nyo dun sa axis. Pero X, Y, Z pa rin kayo. Yung sequence is laging X, Y, Z. Ha? Magbibigay pala ako nun yung iba ang axis. Okay, so anong coordinates ng A? If this is the position, the reference point. 0 po. 0 sa X, tama? Sa Y siya ay 0 din. 200. Sa Y, 0 siya sa Y. Opo. Tapos, negative. Gawin na natin siyang meter. Negative 0.08. 0.08. Divide 1,000 nyo lang mga kasama. Para Newton meter ang sagot natin. Tapos, and point si I, anong coordinates ng C? 0.3, tama ba? Opo. 300 divided by 1,000. Sa Y siya ay 0. Sa Z siya ay 0. Tama? Hindi natin kailangan ang B. Ang D ang kailangan ko. Anong coordinates ng D? 0 siya sa X. Tama? Sa Y siya ay, gano'ng kataas yun? 240. So, 0.24. Tapos sa Z, negative 0.24. Negative 0.24 po din, sir. 80 plus 80 plus 240. 240 plus 80 lang, diga? 0.32. Opo. Sana nasusundan ng iba. So, nanggagaling yung coordinates. So, first, kunin ko muna si RAC. So, si RAC is equal to, pwede bang ito? Minus nung yon 0, So, it's 0.3 I. Tapos, 0 minus 0. So, 0J. Pakita na lang natin. Then, 0 minus negative 0.08 is positive 0.08 na. 0.08. Okay. Ayan. Meron na tayong RAC. Ang unit nito ay, of course, in meters yan. Nakameter na tayo. Tapos, how about the force F? Again, si force F is equal to the magnitude F, which is 200, multiplied ng lambda ni F. Kasi yung lambda ni F ay, papayag ba kayo na yun ay si RCD, ba ito yun, from C to D yun, divided by ng magnitude ni RCD. Tama. Or, kung susumahin, ano yun? Sige nga. Wait. Yan. It's 0 minus 0.3. So, negative 0.3. Tama po ba? Ay, nakukuha 0.24. Basta pupuntahan minus pinanggalingan. Minus 0 is positive 0.24. J. Tapos, negative 0.32 minus 0. So, negative 0.32K. Divided by the square root of, yung naging sagot natin dito, 0.3 squared plus 0.24 squared plus 0.32 squared. Okay lang na hindi nyo sama yung negative. Kasi magpa-positive din naman yun. 0.3 squared plus 0.24 squared
1/2. 0.5, no? Apo. So, ito pala yon. So, negative 0.3 I plus 0.24 I J plus 0.32K divided by 0.5. Pwede nyo i-simplify na. So, lambda ni F. So, 0.3 divide 0.5. Pwede 3 over 5 or 0.6. So, negative 0.6 I, yung 0.24, 0.48 po. 0.48 plus 0.48J plus 0.64 po. 0.64. So, 0.64K. So, ito yung lambda ng F yan. So, ibig sabihin si F, ang F natin ay yung force, ito, yung magnitude niya ay 200 newtons multiplied by negative 0.6I plus 0.48J plus 0.64K. No? So, CF is equal to negative 120 I plus 96 J plus 128 K. All in terms of Newton. So, meron na tayo, dalawa, no? So, next is cross-multiply na tayo, no? Di ba? Madali lang. I mean, challenge lang talaga sa inyo yun. Pero, alam nyo na yun tinuro na yun ng sir. So, moment at C, moment at A pala, rather, moment at A is equal to R AC cross yung F natin na consider. It's I, J, K, I, J. So, it's 0.3 na susundan, 0, 0.08, 0.3, and 0. Negative 120, 96, 128, negative 120, 96. Ano? Susundan naman yun, no? So, ito ang magkakatapat. Should be positive lahat. And ito. Yan. So, next time, ito na naman ang pag-uusapan natin. Ibang application niya lang. So, 0, it's 0 times 128, no? Then, 0.08 times 120, it's 9.6. Kaso negative, 9.6J. Tama. Then, 0.3 of 96, 28.8 po. 28.8K plus 28.8K. Then, ito naman pataas, negative 120 times 0, 0 na yon. 96 times 0.08 is 7.68 negative. Ano, kasi negative packet yan. At saka, negative ang dulo. 7.68 I. No. Then, 128 times 0.3 minus 38.4 po. minus 38.4. Unit J. Ano? Yan. So, combining like terms, si moment at A, in vector form, lahat muna ng may I. So, negative 7.68I. Lahat ng may J pagsasamahin, 9.6 plus 38.4. So, negative 48. J plus 28.8K. This is in Newton meter. Tama, mga kasama? Opo. And paano kumuha ng magnitude? Pag hiningi ng sir ang magnitude. So, the magnitude of M, square root lang na yung mga sagot nyo. 7.68 squared plus 48 squared plus
28.8 squared. So, ang magnitude ng moment na yan, 56.5015 po. yes. 56.5015 po. $56.5015 Newton meters. Ayos, diga? Opo. Saglit lang. O, tanong muna mga kasama. Sir, pwede ka po gamitin yung result sa exam? Yung Opo, kung hindi ko na i-require ang solution Kaso ang daming siguro kung magbibigay ako per component, halimbawa, find the moment at A. So, ang nakalagay sa aking fill in the blanks ay mx, my, and mj, tapos yung magnitude ng m, para 4 points agad yung isang number. Kasi mahirap yung kapag yung isang diretso, baka mamaya mag-space kayo sa plus, di ka? Pero i-consider nyo yung, kasi case sensitive yung spacing ata doon sa ating LMS. Okay po. Announce ko naman, ano bang gusto nyo? May solution o wala nang solution? May solution po. Gusto nyo may solution? Opo. Bakit? Parang mas maganda po may solution. Ganun din naman yun. Mamalian ko din naman. At saka sir, para po makita ko kung saan po nagkakamal. Actually, yung semis, dapat required ko yun na may solution. Yung, adikat ang wala lang naman natin solution, yung mga quizzes natin. Ano? Opo. Pagpapare-parehasin ko na nga ng tanong, bahala na kayo, magkopyahan na kayo. Hindi ko naman kayo mahal. Huwag naman po. Okay, sige. Wala naman kayong tanong? Wala po. Ito nga. Iba po siguro. Papalakihin ko nga. Yan. Testing nga kung makukuha yung sagot. Yan. Recitation po. Solvein nyo muna. Ay, popost. Diyan pag kayo. Okay. Aking ballpen. So, okay na, Michael. Anong sagot mo? Yun po, 0 po ang I, tapos po 7.8947 po ang J. Tingnan natin. Baka nga may mali. Hindi kasi ako nagsulat. Pinindot ko sa review. Baka mali ako. Okay, sige. May reference naman tayo. So, ano muna ang sabi muna dito, a 6-meter boom AB has a fixed end A. A steel cable is stretched from the free end B of the boom at point C located on the vertical wall. If the tension in the cable is 2.5 kilonewtons, determine the moment about A of the force exerted by the cable at B. So, ang point of application ng force ay na kay B, whose coordinates is 6, 0, 0. Tama po ba? 6, 0, 0. Ang point of rotation is A, which is at 0, 0, 0. Tama po ba? So, basically, yung ating position vector, moment arm natin na tawag natin is RAB. So, the RAB here, RAB is equal to, it's 6 minus 0. It's actually 6i plus 0j plus 0k na. Ano? Or simply 6i. How about the force? The tension kasi, acting from B towards C,
has a magnitude of 2.5, sabihin natin force F na naman siya. So, si force F, as we are saying, is the magnitude F multiplied by its lambda, where lambda F can be solved using the RBC, the vector RBC, dahil si F is along RBC, but the magnitude of RBC. Tama po ba? Kasi yung lambda, ibig sabihin yung lambda ng RBC class is the same lang ng lambda ng F kasi nasa isang direction. Kaya, ginamit ko si RBC over magnitude ng RBC para makuha lang lambda ng F. Ano? So, the RBC and I. By the way, anong coordinates ng C? It's 0, 2.4, at saka po and negative -4. 4. Tama? Opo. Ayun, baka sa negative 4 ako mali. Okay. Then, tawag dito. So, it's 0 minus 6. So, you have negative 6i. Then, 2.4 minus 0 is 2.4j. Then, negative 4 minus 0 is positive 4k divided by the magnitude. That's the square root of 6 squared plus 2.4 squared plus 4 squared. So, that will be equal to negative 6i plus 2.4j plus 4k. The denominator will be Sir, di ka po negative po yun. negative. It's negative 4. Negative Sorry. po. Yes. Thank you, sir. Negative, negative. So, 7.6. Tama, mga kasama. 7.6. Opo, sir. 7.6. So, therefore, lambda F is equal to, divide na natin. Naku. A fraction. I-fraction na lang natin para sakto. 15 over 19i plus 6 over 19. Kindly check ha. Minus 10 over 19. Okay, ano? So, therefore, si F, in vector form, yung magnitude, ito na naman. Ano magnitude na binigay? 2.5. So, si 2.5, multiply nyo lang ng 2.5 lahat. Diretso ko na ha. (75) over 38 I negative. Opo. So, plus 15 over 19 j minus 25 over 19 k. This is in kilonewtons. This is in meters. Ano? Tama, naka-meter yon. So, yun. Cross multiply na lang, mga kasama. F, moment at A is equal to the cross product of RAB cross F. So, it's RAB IJKIJ. Ano? So, 6,0,0,6,0. Then, negative 75 over 38. 15 over 19. Negative 25 over 19. Negative 75 over 38. Then, 15 over 19. Same procedure. Joke. Hindi lang maayos ang kay Sir Nano ha. Yan. So, the moment at A is
equal to, this is 0, 0. Ito na lang, 6 times 15 by 19. 90 over 19. It's K. Tapos, paakyat ay 0, 0. Tapos, positive. Ako nga ang mali. Tama ka, ano? Tama po, sir. Tama ka. So, moment at A, pwede nyo na, ito na lang. Pero tama si Michael, yung 7.89. 150 over 19J plus 90 over 19K. Ano? In terms ng kilonewton meters. Yeah. Then, you can solve for the magnitude. Ano? Apo. Kaya na kaya? Ayan na po, sir. Isa pa yung dulo. Ito kasi ay kaya nyo na to. Ay coordinates lang ang kayo magkakalito-lito na naman. O, bigay ko ang coordinates nito para solve nyo sa inyong bahay. So, a wooden board AB which is used to a temporary prop to support a small roof exerts at point A of the roof a 57 pounds force directed 57 pound force directed along BA. So, determine the moment about walang point. Moment about lagay natin ay saan yung gustong point? Moment about D na lang. Apo. So, ang force talaga nandito. Tama, ito yung force na 57 pound. Dito siya nag-exert sa A. Hindi sa B. Not necessarily laging from the point of rotation. Laging dito, doon sa pinanggalingan. Kasi, ayan sinabi naman niya, point of application is A. Nakatuon kasi siya dito. So, anong coordinates ng A? Siyempre si C, ito yung point ng C, 0, 0, 0 siya, Tama? Apo. Ang D, 48. 48 po. 48, yes? 0, 0 po. 0, 0. Tama. Kasi, nasan ba yung moment arm natin? From D, papunta ng A, tama ba? Kasi, ang point of rotation ay D, sa A ang application, tama. So, kailangan natin makuha ngayon ang coordinates ng A. Anong coordinates ng A? 48, 5 ba kayo? Singhaba, 48. Bababa siya ng kaunti. Negative 6. Negative 6. Tama. Kasi ito yun, negative 6. Tapos, sa J ay positive 36. Tama. Ito yun yung haba na to, 36. Ayan. Ayun! Yan ang coordinates yan. Ayun na yun. Same process na naman. Gusto ko lang makita nyo to. Itong isa. Yan. Kasi ang dami na ng force. So, anong pwede mong gawin dyan? Basahin natin ang tanong. Sir. Before the trunk of a large tree is filled, cables A, B, and BC are attached as shown. Knowing that the tensions in cables A, B, and C are 555 newtons and 660 newtons respectively, determine the moment about O of the resultant force exerted on the tree by the cables at B. So, saan ang moment? Sa O. So, ang O ay ito. Tama. Ang kanyang coordinates ay 0, 0, 0. Tapos, may force dito, diaphragm. Diyan natin ang drawing.
May force dito sa AB, sa BA. Siyempre, pahila yun. Tama po ba? Tama. So, si BA at saka si BC, yan. So, binigay naman yung magnitude sa AB, 555. Tapos, binigay din yung sa BC, 660. Tama po ba? So, paano ngayon yung saan ang point of rotation sa O, saan in-apply ang force sa B? So, ito yung ngayong moment arm nyo, yung inyong position vector. Sabihin natin ROB. Tama po ba? So, paano yan, sir? So, ang pwede nyong gawin, sabi nga dun sa Barignon's theorem, kunin nyo yung resultant ng dalawang force. Ano po? Tapos, i-cross multiply niyo siya sa AB or dalawang matrix kayo. Kunin niyo yung moment about O dahil kay BA at saka plus moment about BC. Ano po? Sige nga, solve na lang natin. Okay lang ba sa inyong solve natin? Last na to for this semester. Ayaw nyo ba? Nakakayak po, sir. Sige. So, first, kunin muna natin ang coordinates ng C. Ang coordinates ng C ay 4.25. Tama, no? Apo. 4.25. 0 siya sa Y. Saka po 0. Tapos, hindi siya 0. 1. Sa Z. 4.25, tama. Sa X. Tapos 0 sa Y. Tapos 1. Wala siya naman sa X-axis. Opo. Si A, anong coordinates ng A? Negative 0.75. Tama po ba? Nakausod siya ng 0.75 palikod ng X. 0 sa Y. Tapos 6 sa Z. Nakikita? Apo. Ang B ay 0. Ang height ay 7. 0 sa Z. Tama po ba? Apo. So, ibig sabihin, si RAB ay equal kay 0 minus 0. So, pwede bang 0i plus 7j plus 0k? Apo. Opo. Meron tayong isa. How about, sabihin na natin ito ay FA na lang ha. Okay lang ba FA? Si FA na po ay equal sa magnitude ng FA na binigay naman na 555 multiplied ng lambda ng, halimbawa, A na lang. Okay lang ba? So, yung lambda ng A, ito yung unang force, ano po, yung B to A, ano po, ay equal dun sa RBA. Tama. Mula dito hanggang dito, ang position vector ay RB papunta ng A. No, RBA divided by ng magnitude ng RBA. So, it should be negative 0.75 minus 0. So, it's 0.75i. That's 0 minus 7. So, minus 7j. Tama. Then, 6 minus 0. So, plus 6k. Divided by the square root of. Pwede bang diretso na ako? 0.75 squared plus 7 squared plus 6 squared. Alam ko naman, alam nyo lahat yung pagkuha nun. So, it's 9.25 yung kanyang magnitude. Ayan. So, sisimplify ko lang. So, it's negative 3 over 37. Tama. Check nyo din. 28 over 37j plus 24 over 37k. Ano po? Therefore, it follows na yung force F natin, F of A, imumultiply lang natin ng magnitude na 555. Ito yung magnitude nun, diga? So, 4 yun. Sakto. 45i and this is negative.
J, at 360K. All in terms of newtons. Ano? Tama ako? I-check nyo ha. Yan. Ano? Yan. So, next naman natin ay yung para kay force. C na lang. Tawagin natin force C. Ano po? Ito naman yun. Ito. Ito po yun. Ito. Ano? So, si FC i-equal sa magnitude ng F of C na 660 yun, di ba? Binigay yung magnitude ng F of C. 660 newtons multiplied ng lambda ng C. Kasi yung lambda ng C ay pwede kong makuha by RBC. Tama? Over the magnitude of RBC. Yun yung position vector from B to C. So, lambda ng C, so it's 425 minus 0. So you have 4.25i. Then 0 minus 7. So negative 7j. Then 1 minus 0. Nakukuha. It's plus 1k or simply k. Divided by, diretso na ako ha. Alam niyo naman kung paano kunin. 8.25. So, yung lambda ng C, (17/33) I minus 28/33 K. Anong ginagawa ko? I, K. Dinidivide ko lang ng 8.25 lahat, ha? Plus 4/33K. Ano? Then, yung F of C, i-multiply nyo lang po ito lahat ng magnitude na 660. Di ka? Have 340I minus 560 J plus Apo 80K po. yan, 80K. Yan. So, ang isang option class, ito ang isang option nyo ha. Kunin yung moment dahil dito. Yung moment, ano po, dahil kay A, sabihin natin dahil kay A. So, that will be RAB cross FA. Tapos kunin nyo po yung moment dahil kay dito naman, kay RAB cross yung F of C naman. Tapos yung total moment, yung summation ng moment, aadin nyo po yung dalawa. Yan. Or ang isang option nyo po, kunin nyo po yung resultant ng dalawa. Ang next option nyo, this is option 1. Po. Then, ang option 2 nyo, kunin nyo po yung resultant. Resultant nino, ni F of A at saka ni F of C. So, kunin natin. Negative 295. Ito ay in newtons din to, diga? Dapat parehas ang unit. 295i, then 980, tama, negative 980j, then plus 440k. All in newtons. Yan. Tapos, yung summation ng moment, yung moment sa lahat-lahat, edi yung RAB cross ng resultant R. Kasi mathematically class, tingnan nyo, kung gagawin natin yan, mathematically, di ba, yung moment o yung summation ng moment ay equal, sabi niyo sa moment na A plus moment ni B. Of course, in vector yan, lahat, dapat ano. So, syempre, ito naman vector ang sagot dyan eh. Diga.
Kasi yung moment ni A is RAB cross FA plus yung moment ni B ay RAB cross FC. You can factor out RAB cross yung pinagsama ni FA at saka ni FC. Kung saan, itong mga to, vector yan syempre, kung saan ito ay resultant. Kaya, papatak na parehas lang siya doon. So, kung saan kayo mas convenient, so kunin natin yung sagot, moment at A, moment at, moment yon? Summation moment na lang, at B, moment at B pala yon. Ay RAB, it's IJK, IJ, ano nga ang RAB natin? Nawala na. Ang RAB natin ay 07, ayun, 070. We have 0, 7, 0, 07. Ulitin lang natin. Tapos, yung resultant natin is 295, negative 980, 440. Ulitin natin, 295, and 440. Ano po? Ay. May sulat. Negative 980. Yan. So, yung moment natin, di ko napapakita ha. Alam niyo naman ang process. So, solving ko lang sa CalcuOff. Is 295. Ang magiging sagot daw dyan ay 3,080 tama, plus 0J minus 2065 K. Ito ay in terms ng Newton meters. Yan. Kung kukunin niyo po ang magnitude, ang magnitude ay kaya din kumuha sa calcul ng magnitude. Yung direction na Michael. Kita mo yung hype dito, yung hyperbolic. Di ba absolute? Yung absolute, shift absolute. Shift, di ba ang absolute ay magnitude? Shift absolute, tapos balik ka dun sa vector mo. Vector answer. Kita mo yung vector answer, number 6. Apo. Ayun. Yung vector answer, yun yung huling mong sagot. Sa calcul. Naka-record yun sa calcul. Tingnan mo. Diretso na yan. Ayan, mga kasama. Simple lang. Apo, so, this is your option. Or kung gusto mo magpakahirap, you can check your answer, ha? Check nyo dito kung tatama. Pero by mathematical manipulation and by principle, sinabi ni Barignon na posible yan.